Ngayon din, Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, na samasahin ito, Panginoon, sa aming tagapagsalita sa gabi ito. Kung paano po nais po niya maibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita sa lahat ng makakarinig ng mga Jesus. Ang dalangin po namin, sabihin sa bawat isa sa amin. Maging maliwanag po ito at matanggap po ng bawat isa sa aming makakarinig. Sa aming makakarinig, Panginoon, dalangin po ng Panginoon na bigyan mo po kami na ganap na pangunawa kung ano yung nais mong imensahe sa amin sa gabi ito. Sa lahat po, Panginoon, ng makakarinig ng mensahe ito. Maranasan po ng Panginoon yung pong nais mong sabihin ay amin pong maunawaan. At dalangin din po ng Panginoon sa family ng aming kapatid, mga kamag-anak, yung pong pakikiisa po ng bawat isa na narito, Panginoon. Maranasan po nila, Panginoon, yung kaaliman, yung pagsama mo sa kanila, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan sa kabilang Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa Panginoon, Panginoon. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Sa mga sandali pong ito ay muli ko pong tatawagin ang aming po doon sa Biblia. Ang sabi po ay ganito, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon sa templo mo ako mananahan. Alam po ninyo, noon pong Miyerkules ay pinatotoo ng Ate Milet na si Ate Inday ay bago ho siya nalagutan ng hininga, siya po ay nakakilala sa atin ng Panginoon. At ito po yung sinasabi po ng Biblia na sa mga nakakilala sa ating Panginoon bilang Panginoong Jesus at tagapagligtas ay merong ang kabutihan ng Panginoon, ang kaawaan ng Panginoon ay isa sa Kanya. At pagdating ng panahon, meron siyang templo. Kilala kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, ang kawaan, kabutihan ng Panginoon ay kanyang marahiyos. Sa diwa pong iyan ay nais ko pong katawanin ang iglesia po ng RHIRM para samahan kapayapaan ng Panginoon, ang kaaliwan ng Santong Espiritu, ang patuloy pong mararanasan ng pamilya pong ito sapagkat ang ating pong Inday ay nakakilala sa ating pong Panginoon Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tinatawagan po natin si Paul Jan o kung tawagin po dito ay KJ sa pagbibigay po ng tribute sa kanya pong ina. Salamat po sa pagpunta sa huling burol ng mama ko. Bale, ako po yung anak niya. Gusto ko lang magkwento ng kaunti tungkol sa mama ko. Actually, sa lahat ko lang nagkasakit na tao, siya lang mo yung nakita kong tao na iniintindi pa ko ang iba kaysa sa sarili niya. May isang kada uuwi ako pag lumalakad ako. Laging na akong tatanungin yan kung kumain na ho ba ako, kung okay lang ba ako, kung pasama ng pawis yung likod ko, gano'n.
Pati ho yung tito ko, pag uwi ko galing bahay, ganun ho lagi. Lagi niyang tinatanong lahat ho ng tao sa bahay kung ayos ba. Kahit na alam ko na hindi ayos yung pakiramdam niya, iniintindi niya pa rin po yung ibang tao. Kaya ho, actually nabigla ho kaming lahat sa nangyari. Biglaan mo yung pagkawala. Iniisip ko na napaka-unfair ho ng Panginoon kung bakit si mama pa ho yung kinuha niya. Napakarami naman ng ibang tao dyan na wala akong ginawa kundi mang lamang sa ibang tao. Pero iniisip ko po bakit po si mama pa. Pero napagtanto ko rin no, sa pagganon ng panahon, kinuha niya na rin ho si mama. Mas mabuti na ho. Alam ko yung plano niya para hindi ho mahirapan lalo si mama. Tatagal ho ng halos ilang buwan rin ho, mag-iisang taon rin nung nakipaglaban si mama sa sakit niya ho. Bawat ho sakit nakikita ko at bawat sakit ho na nararamdaman niya, mas nasasaktan ho ako. Masakit man nung sabihin, pero lahat naman ho tayo doon nahatong. Siguro mas maaga lang nung kinuha si mama dahil siguro po may mas magandang plano sa kanya yung Diyos. Hanggang sa ngayon no, sa totoo lang hindi ko pa rin matanggap yung pagkawala ng nanay ko. Kasi napakabait tong tao ng nanay ko eh. Hindi ko masabi kung ano, pero wala akong katulad dyan. Gusto ko magpasalamat to sa lahat to ng nagdasal, sa lahat to ng tumulong mo sa nanay ko habang nagkasakit po siya. Hanggang mo sa kinuha na po siya ng kay Kapal. Gusto kong magpasalamat po sa lahat ng tumulong. Sa wakas rin no, natapos na ko yung paghihirap ng mama ko. Alam ko na may mas magandang buhay na nag-aabang sa kanya sa taas. Kaya kahit pa paano, masaya na rin ako at natapos na ho lahat ng paghihirap ng mama ko. Kaya po, sa ulitin po, maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng tumulong, maraming salamat po. Hindi ko maano kung gaano ko nagpapasalamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Jima Emi Kim, Japan. So, siya po ay isa sa malapit sa puso ng kapatid natin, kinuha na po ng Panginoon. Wala pong iba kundi si Sister Judith Yoshima. Kapasalamat lang po ako sa mga kapitbahay po, sa mga kamag-anak ng ate ko, sa Saipan. Sa mga tumulong po sa ate ko, maraming salamat po sa inyo. Kahit wala pa ako dito. Pasensya na po. Alam ko po nasa magandang ano na siya. Napakabait niya po, super talaga po siya sa aming mga magkakapatid. Mami, oy, tulungan mo ako pa. Maraming salamat po talaga. Piling yung kanyang kapatid, pero nababalitaan namin kina Ate Milet kung gaano po niya sinuportahan yung si Ate Inday. Ayan, at this point of time po ay makakarinig po tayo ng isang special number o isang awit na magmumula po sa ilan po ng kabataan. Tawagan po namin si... Ang aking pong asawa, isang mabuti, napakabait na tao.
Kaya nga po nung sibot na sakit, ay hanggang may magagawa po kami. Ako ay sinubukan ko isang isalta. Kasama yung mga doktor, panalangin lahat po ginawa ko. Pero sadya pong hanggang doon na lang talaga siya eh. Kahit po ICU, ginawa ko na para sa kanya. Baka sakali. Pero hanggang doon na lang po talaga. Kaya sa mga sandaling ito, mahirap mo pong tanggapin. Hindi ito na to eh. Kailangan ko na lang tatagan ng loob. Siguro, ay ito ng pagbubulay ng salita ng Panginoon na bilang bahagi ng ating akong patuloy na pagpapahayag at pagpapakita ng ating pakikisang damdamin sa mga mahal sa buhay ng Ate Inday o Juby. Ano ho? Na kung saan po sa bahagi ng Biblia, sa salita po ng Diyos, sa aklat po ng Job ay meron pong ganitong mga nakasulat. Ang sabi po ay ganito: ang buhay ng tao ay maikli lamang. So ito po yung sinasabi sa Bible, sa aklat po ng Job, Kapitulo 14, ay kanyang sinabi na ang buhay ng tao ay maikli lamang. Nang ibig pong sabihin ito, ang buhay ng tao ay hindi panghabang buhay, kundi nung pong sinabi ng sumulat nito, nung sabihin niyang ang buhay ng tao ay maikli lang, ay kanyang ipinapakita na ang buhay ng bawat isa po sa atin ay may hangganan. Hindi nga lang po natin alam at hindi rin po sinabi sa Biblia kung kailan yung hangganan natin pare-pareho. Ang sinasabi lamang po ng Biblia, ng buhay ng tao ay may ikli. Ang ibig sabihin, may kawakasan. Ang buhay po natin, mayroon pong limitasyon. Hindi nga lang po natin ito alam, katulad po ng mga nakikita po natin, minsan, sanggol pa lamang, mga minuto. Ang mensahe po nito, na ang buhay ay may hangganan. Dahil po ang buhay ay may hangganan, ano ang dapat natin gawin? Una, na dapat natin gawin sa buhay po na ito ay, una, gawin na po natin ang dapat natin gawin. Ibigay na po natin ang dapat po natin ibigay. Ika nga po'y samantalahin po natin ang panahon ng buhay na ito ay taglay pa natin. Ang lakas po na ito ay nasa atin pa. Ang buhay po ay may hangganan. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon na yung ating mga mahal sa buhay ay atin na pong ibuhos yung ating pagmamahal. Yung po bang paggalang natin sa ating mga magulang? Yung po bang pagpapahalaga natin sa ating mga magulang, sa ating kani-kanyang mga anak? Ito po yung tamang panahon na taglay pa natin ang lakas, taglay pa po natin ang buhay. Baka po kasi mga kaibigan at mga kapatid narito, baka dumating po tayo doon sa kalagayang nanghihinayang tayo sa mga panahong nagdaan, na minsan po namumutawi sa bibig ng ibang tao yung ganitong mga salita. Kung alam ko lang, di sana pinatawad ko na. Kung alam ko lang, di sana ipinakain ko na lahat ng gusto niyang makain. Di sana yung pagmamahal na nandito sa puso ko, di sana ibinuhos ko na. Kung alam ko lang na itong mga panahon na ito, ay mawawala na pala ang kanyang buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi nga ho natin alam kung kailan.
Basta't po ang sinasabi sa atin, ang buhay ng bawat isa sa atin, may hangganan. Maaaring pong hangganan ito ay panahon ng ating kabataan. Kung alam ko lang, yung po bang salitang may panghihinayang na dapat sana'y nagawa natin, pero nagpatumpik-tumpik tayo, nagpaliban pa tayo ng mga ilang mga panahon, ng mga ilang araw. Dapat sana pala napatawad ko na kung alam ko lang na magkakaganito. Dapat sana naibili na natin yung ating mga magulang ng ganito, lalo na po bukas. Kaya araw po ng mga ina, napakasarap na mabigyan natin ng mga bulaklak o mga simpleng bagay na kung saan makapagpapasalamat pa, di po ba? Makapag-react pa yung ating mga nanay doon sa magandang bagay na ating ginawa. Pero po, kung sa puso natin, doon pa po natin gustong alayan ng pinakamagagandang bulaklak, alam mo ninyo, hindi naman po masama iyon. Kaya lang, hindi mo na po makikita yung reaksyon. Yung po bang, salamat sa pagmamahal na ipinadama po natin, sa paggalang na ipinadama po natin. Kaya ho, ang buhay ay may hangganan. Samantalahin po natin ang panahon na tayo ay malakas, ang panahon po na nakasiglaan pa po natin. Mahalin natin ang ating magulang, igalang natin ang ating magulang, tangkilikin natin ang ating magulang, kalingain natin ang ating magulang, ating kanikanyang asawa, ang ating kanikanyang mga anak. Sapagkat sa mga panahon po ito, wala tayong anumang masasabi na sayang kung alam ko lang ginawa ko na. Dahil po, magpagpapasalamat pa po sila. Mayayakap pa po nila tayo. O di kaya mahahalikan pa tayo bilang tanda ng kanilang tuwa, bilang tanda ng kanilang pasalamat. Kaya't sa lahat po na narito, inuulit ko po mga kapatid, may hangganan ng buhay. Hindi ho ito panghabang buhay, hindi ho ito panghabang panahon. May limitasyon po ang lahat, ang ating buhay. Ang pangalawa na gusto ko nating makita, ano ba ang dapat natin gawin dahil lang sabi ng Biblia, ang buhay ay maikli, ng ating pakahulugan may hangganan, may kawakasan, may limitasyon, dapat nating samantalahin na ang mga pagkakataon ng ating mga mahal sa buhay ay malalakas pa upang sa gayon hindi tayo manghinayang. Ang pangalawa na dapat po natin gawin dahil ang buhay ay may hangganan. Madilim. Ganito po yung nakasulat sa aklat po ni Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao, na Kanya pong ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Bakit po natin dapat paghandaan yung hangganan ng ating buhay? Kasi nga po, pagkatapos ng ating panlupang buhay, ang sabi po ng Biblia, mayroong buhay na walang hanggan at mayroong walang hanggang kaparusahan, walang hanggang kapahamakan. Na yung ating buhay, yung ating kaluluwa, pagkatapos ng ating panlupang buhay, dalawa po ang pwede niyang patunguhan, ang langit o ang kaparusahan. Kaya ho, dapat nating paghandaan. Kasi nga ho, mayroong po pwedeng matunguhan ang ating pong buhay, ang ating kaluluwa. Para po bang katulad po ng buhay natin, panahon po ngayon ng ating kalakasan. At sa ating pagtanda ay nagmukha tayong kawawa. Hindi po kasalanan ng Diyos at hindi kasalanan ng ating magulang. Kasalanan po natin. Bakit po? Hindi nga po kasi natin pinaghandaan yung ating pag-edad, yung ating pagtanda. Hindi po tayo nangarap, hindi tayo nagsikap na darating ang araw na sa ating pagtanda, kailangan pa rin natin ang isang maaluwang buhay. Napakahirap po yung may edad na tayo, tapos pupunta-punta pa tayo kung kani-kanino para lamang mairaos natin ang ating pang-araw-araw na buhay. Maging ang buhay po natin dito sa lupa ay dapat nating paghandaan. Itong panahon ng ating kabataan, mangarap po tayo. Magsikap po tayo. Magsipag po tayo. At magsinok po tayo. Para pagdating ng ating pagtanda,
hindi tayo magmukhang kawawa. Hindi po magiging miserable ang ating buhay. Sayang po, wag ho nating ubusin ang ating kasiglahan, ang kalakasan ng ating pangangatawan sa mga bagay ng mundo na ngayon po ay ating kinagigiliwan. Tatanda po tayo, pero pinaghahandaan po ba natin ito? Ganon din po ang ating kaluluwa, mga kapatid. Kapag ka ho tayo namatay at napunta tayo sa impyerno, hindi po kasalanan ng Diyos, kasalanan po natin. Bakit po? Hindi po kailangang buhay sa kabilang buhay. Upang hindi mapunta ang ating kaluluwa sa impyerno, ano ba ang dapat natin gawin? Kung papaanong sa buhay po natin di sa lupa, upang hindi tayo magmukhang kawawa sa panahon ng ating pagtanda, ang gagawin po natin, mangangarap po tayo ngayong panahon ng kalakasan, ng kabataan po natin, mangangarap tayo, magsisikap tayo, magsisipag tayo, at pangatlo, magsisinok po tayo. Upang pagdating po ng takdang panahon, mahiwalay man tayo, mag-asawa man ang ating mga anak, malayo man ang ating mga anak, hindi pa rin po magiging miserable at hindi pa rin po magmumukhang kawawa ang ating buhay, ang ating pagtanda, sapagkat pinaghandaan po natin ito. Ganon din po ang ating kaluluwa. Ang sabi po sa Biblia, kung papaano ang ating kaluluwa ay hindi mapunta sa impyerno bilang paraan ng ating paghahanda. Ang sabi po riyan, doon sa aking binanggit po kanina sa John 3:16, nang sino mang sumampalataya kay Kristo Jesus na ating manunubos ng ating mga kasalanan. Sa sandali daw po na yung Kristong namatay sa krus ay ating sampalatayanan, tanggapin sa ating puso, sa ating buhay, siya'y ating pamahalain sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Ang sabi po nun sa John 3:16, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Halimbawa po, ako po na isang makasalanan, tinanggap ko si Jesus sa aking buhay. Ngayong panahon, nataglay ko pa ang lakas. Ako'y sumampalataya sa Kanya. Ipinasako ko sa Kanya ang aking buhay. Pag ako'y namatay, ang sabi po, ang aking kaluluwa ay hindi mapapahamak, kundi ito'y tutungo sa buhay na walang hanggan. Panlupang buhay ay mahangganan, ang aking kaluluwa ay hahangga sa buhay na walang hanggan. Pero kapag ako po, halimbawa, namuhay ako, namatay ako, na hindi ako nakapagsisi sa lahat ng aking mga kasalanan, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon, hindi ko ginawang tanggapin sampalatayanan yung Kristong tagapagligtas, yung Kristong manunubos ng ating mga sala. Pag ako'y namatay, ang kapahamakan ay aking mararanasan. Kasi po, wala ng pagsisisi doon sa kaparusahan. Ang pagsisisi po ay ngayon. Ang paghahanda ay ngayon. Kasi nga po, hindi natin hawak pare-pareho ang hangganan ng ating buhay. Minsan po, mabalita na lang natin, natulog lang po ngayong gabi, kinabukas na balitaan na lang natin, wala na pala yung buhay niya. Kaya mga kapatid ko, hindi natin alam kung kailan ang hangganan ng ating buhay. Ang importante po sa atin ngayon, ngayong tayo ay buhay, paghandaan po natin ang ating buhay. Sapagkat mayroon pong kapahamakan. Sa akin pong pagtatapos, kung nais po ng bawat isa dito sa atin na ngayon ay narito, ay ating mapaghandaang pareho. Sabi po ng Biblia, sampalatayanan natin si Jesus sa ating puso, na yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng bayad ng ating mga sala. At kapag tayo po yan ng palataya, humingi ng tawad sa Kanya, nagbalik loob sa Kanya, ang sabi po, hindi tayo mapapahamak. Kung nais po ng sinuman na ngayon ay narito, na naunawaan po yung bagay na aking pinapaliwanag, nais ko po kayong anyayahan sa isang maikling panalangin ng pagpapahayag, ng pagpapakita ng kahandaang tanggapin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas at maranasan natin ang kanyang pagpapatawad. Sumunod lamang po kayo sa isang maikling panalangin ito, na kung ano po ang aking sasabihin, uulitin lamang po ninyo, pero pag ito'y inyong inuulit, ang kininyo na yun ang inyong panalangin.
Panginoong Yesus, sa mga oras po na ito, ay nagpapasalamat po ako sa pagbibigay mo ng pagkakataon na aking mapaghandaan ang aking buhay pagkatapos ng aking panlupang buhay. Panginoon, nananampalataya po ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ako at iligtas sa lahat ng aking mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, ay binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo na isang makasalanan. At sa oras na ito, ay isinusuko ko sa iyo ang aking buong pagkatao at ang bawat kasalanan na aking nagawa laban sa iyo. Panginoong Yesus, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At mula sa oras na ito, ay pagharian mo ang aking buong pagkatao. Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, sa pamamagitan ng aking pagsampalataya sa iyo, pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat din po sa inyong pagpapatawad sa lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng aking pagsusuko at pagsisisi at paghingi ng tawad sa iyo. Kaya Panginoon, sa gabi pong ito, maghari ka sa buhay ko. Pagpalain mo po ako sa bawat araw ng aking buhay. Sa pangalan po ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen at Amen. All glory, for you alone.
Atin po silang idadalangin sa Panginoon kasama rin po sa pagdadala sa Pwede po bang sama-sama po natin? Ang pag-extend po ng ating kamay ay pakikiisa sa patuloy po na pagdalangin sa Panginoon. Pangunahan po tayo ng ating pastor. Sige po. Ayan po ninyo na sa isang pananalangin po naming lahat na narito ay patuloy na igawad ng Diyos sa inyo ang patuloy na kaaliwan na nagmumula po sa Kanya. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan, narito nga po ang mga mahal sa buhay ng Ate Inday. Na alam namin, Lord, na sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay nandoon ang malapis na lumbay, pagkalungkot, sapagkat siya na nakapagparanas ng kabutihan, pagmamahal sa kanila, Panginoon, ay yun ang kinuha sa kanilang piling. Alam namin, Panginoon, na habang naalala po nila